Okay, ito pa po mga sausaw. Ogie Rosa. O, iyakan na naman daw tayo. Bakit? Na-disqualify ang ini-endorso ni Sara Duterte na si Joey Uy, kalaban ni Benny Abante. Nahuli na si DDS Cap Francis Pontillas for inciting to sedition. Nireject ang request ni Harry Roque for asylum. Na-cancel ang registration ng Duterte Youth. Na-issuean ng summons si Sara. Araw-araw umiiyak ang mga DDS. Tuwan-tuwa ka pa, Ogie Rosa? Ha? Isa lang po patunay niyan. Halos sabay-sabay naganap yan, di ba? Alam mo patunay niyan, ginigipit ng gobyernong ito ang mga Duterte at Duterte supporter. Yun lang yung pinatutunayan niyan. Wala kayong pinatunayan. Inisa-isa mo, panay sa Duterte, isa-isahin mo namang ginawa ng presidente mo para sa bayan. Wala kang masabi. Wala kayong masasabi. Bakit wala kayong masabi? Tama ito. Ang pinagtutuunan ng pansin, kayo rin na nagbisto. Natutok kayo lahat, tutok kayo, nasiraan, wasakin ng mga Duterte. Masaya ba kayo niyan? Binoto ng 2.3 million, hindi nyo pa uupuin yung Duterte yun. Masaya ba kayo? Na yung natalo na congressman, yun ang uupo. Yung nanalo, hindi makakaupo. Nanggigipit na kayo, proud na proud pa kayo. Tanungin mo naman ang achievement. Hindi yan usapin. Ang presidente namin para lang banata ng mga Duterte. Proud pa kayo, ha? Pinamumukha nyo pa, ha? Na ito lang ang ginagawa. O ano naman ang ginagawa ng presidente nyo para sa bayan? Wala. Tuwan-tuwa kayo na disqualify si Joey Uy. Nahuli si Francis Pontillas. Na-reject yung request ni Harry Roque. Fake news daw yan. Na-cancel ang registration ng Duterte. Proud pa kayo? Sa Pilipinas lang po, yung natatalo pa uupuin. Sa Pilipinas lang po, yung binoto ng 2.3 million, hindi makakaupo. Sa Pilipinas lang po, na yung mga tapat na pulis, yun yung hinuhuli. Yeah? Only in the Philippines. At proud pa sila. Nangangantyaw pa, iiyak daw tayo. Alam niyo po, wala nang mas masakit sa amin sa ginawa ninyo kay Tatay Digong. Wala nang masasakit pa ron. Pero kinaya nga namin yun eh. Lahat nakakayanin ng mga Duterte supporters. Ngayon, alam ko may mga ginagawa kayo ngayon. No? Meron kayong ginagawa ngayon na sinisimplihan nyo yung mga nahalata ko, ayoko makialam, pero yung mga Duterte vloggers, meron kayong tinatanim na mga pinag-aaway-away nyo. Simple lang po, wag po kayong malito. Malilito lang po kayo kung kayo po ay ang inyong anong tawag doon? Ang inyong loyalty ay sa aming mga vloggers. Kaya kayo malilito. Pero kung ang loyalty nyo po sa mga Duterte, tayong mga nagsasabi na Duterte supporters, wag nyo pong ikalito yan. Ingay lang yan lahat. Maging totoo kayo, ang susundin nyo lang mga Duterte. Tapos, wala kayong problema. Ako nga, hindi ko kilala yung mga nag-aaway-aaway na yan. May amputera, amputera. May mga bago pang salita. Sa totoo lang ko po, una, tinignan ko, mga bakla lang to, panay bakla to mga to. Sila Harry Roque, sila Maharlika, si Drew Barrymore, o kung ano pang pangalan naman. Meron pang isa ewan ko kung anong pangalan nun. Panay bakla po sila. Huwag nyo na kasi intindihin. Ang intindihin nyo po, nagsasalita naman po yung mga Duterte. Hindi naman po tahimik yung mga Duterte, wala rin pong spokesperson ng mga Duterte.
Di ba? Simple lang po yan. Mismo po sa mga Duterte kayo makinig. Hindi kayo malilito. Yun lang po yun. Kung sa iba kayo na, eto ang interpretation ko dyan. Naku po, pag nagsimula na sila mag-interpret, pakinggan nyo yung mga Duterte, kung ano na pakinggan nyo, paniwalaan nyo. Simple lang naman yan. Minsan nga, yung mga Duterte parang magkakakontra pero never po sila nag-away. Ni-reject ang request. Hanggang ngayon po, naroon po sa Netherlands si Harry Roque. O, kayo na po magsabi kung sino. Isa sa kanila. Ito lang masasabi ko ha. Isa sa kanila ni Remulla ang nagsisinungaling. Di ba? Ngayon, kung si Roque ay hinuli na ng Pilipinas through Interpol, ibig sabihin, na-reject na talaga yung ano niya. Naroon, magtuturo pa nga raw si Roque. Kaya isa sa kanila nagsisinungaling. At ako, kilala ko kung sino nagsisinungaling. Yung madalas magsinungaling. Pinagmamalaki po na ito po, 1.5 toneladang shabu na halagang 10 billion mula sa fishing vessel sa Zambales. Di ba? Nasa bat ng Philippine Navy ang tinataya 1.5 toneladang hininalang shabu na nagkakahalaga ng 10 billion mula sa isang fishing vessel na may sakay ng mga banyagang individual sa karagatan ng Zambales na madaling araw. Dadalhin ng ebidensya sa naval. O yan, may nahuli na naman. Okay. Kaya, pinakamalaking drug bust daw yan sa kasaysayan ng Philippine Navy. Philippine Navy pala. Hindi pala Pilipinas. Okay. Tapos pinagmamalaki na naman nila. Meron ba niyang si Digong? Ganyang kalalaki na huhuli? May nahuli na ba kayong drug lord? Ang point lang mga kapatid, natutuwa tayo na merong mga nahuhuling ganyan. Bakit hindi ka matutuwa? Anti-drugs ka. Okay. Pero yung ikukumpara nyo na naman si Digong, at sasabihin nyo, mas effective ngayon walang pinapatay. Wala rin naman nahuhuli ngayon. Ang point ko lang po mga kapatid, hindi nyo po maialis na sa amin yung naramdaman namin kapayapaan. Yung peacefulness, yung mapayapa masyado, yung absent po yung takot, no? Nawala po yung takot nung panahon ng Tatay Digong. Yun po yun eh. Bumaba yung krimen. Hindi nyo na po maalis sa naramdaman namin yan. Ngayon kayo kung propaganda lang, ang katotohanan po, yung naramdaman po ng tao, mas matindi po yan kaysa sa propaganda. Kasi kahit anong propaganda nyo, saan lalabas yan? Yung propaganda nyo? Sa media? Wala na nga naniniwala sa media. Yan nga yung pinaproblema ng media, hindi na sila pinaniniwalaan. Kaya wala rin po yan. Kahit na anong projection nyo, kahit na anong pagpo-project nyo na maganda yung ginagawa nyo sa media, yung tao naramdaman yan. Yung na sila ay maganda yung war on drugs ni Tatay Digong nung panahon niya. Kaya hindi nyo po pwedeng itokis-tokis lang yan. Mas marami na huli. In the first place, kaya nga ang dami na huhuli ngayon eh. Alam niyo kung bakit? Anong practical na bakit sangkatutak kayo nahuli? Laghanap po kasi yung droga. Ang dami-dami, kaya marami nahuhuli. Sa sobrang dami nga ng droga, iniiwan na lang eh. Pag mahuhuli na sila eh. Mas importante pa yung buhay ngayon ng tao kaysa ang daming droga eh. Kaya natural, parang sa sobrang kalat, talagang marami sila mahuli. Ganun. Samantalang noon, si Jason sa Comelec, ano kaya at lubos-lubusin nyo na ang inyong abuso sa taong bayan? Bakit hindi nyo i-DQ yung nanalong kinatawan sa Marikina City
na si Mayor Marcy para makaupo si Coco Pimentel bilang congressman kahit talunan. Tapos isunod nyo na rin, i-DQ si Pambari 4 ng Cebu at paupuin nyo ulit ang talunan na si Gwen Garcia bilang gobernador ng Cebu. O, tama nga naman. Bakit? Ngayon lang po nangyari to sa Comelec. Ngayon lang. Aba, maganda pala to si Girlie. Si Girlie. At